Anong ginagawa mo dito? Yan ba ang perang ninakaw mo kay Daddy? Bakit? Magsusumbong ka? Sige, diyan ka naman magaling eh. Kung kailangan mo talaga ng pera, ba't di ka nalang humingi? Ba't kailangan mo pa siya nakawan? Sa tingin mo ba bibigyan ako nun? Kung tutuusin, kulang pa to. Sa mga paghihirap na ginawa niya sa akin. Hindi ko naman alam na ganun kahirap ang parusang ibibigay niya sa'yo eh. Hindi mo alam dahil hindi mo kilala ang airpat mo. Ganit siya sa pera. Mas masama pa siya sa demonyo eh. Sige, umalis ka na. Hindi mo ako isusumbong. Umalis ka na! Yan, tapos na. Ay, ala, pabasa. Hala ka. Ay, manunulay. Ay, di naman totoong ginsabi mo din himon sa sa imong surat. Ano man ito ginimbento mo? Ay, naku ka. Siyempre, alam nga naman sulat ko dyan yung totoong nangyayari sa akin dito. Di nag-alala si Erica tsaka si Chasalve. Tsaka okay na yan. Mamaya pabalikin pa ako sa probinsya pag nalaman nilang totoong kalagayan dito. Ay, ginsiring mo di ito na magiging sikat ka na senior. Di rin man yung totoo, ah. At saka, dinhi ka nga nakatira sa balay nga ni Bani Bravo, pero diri ka naman talaga niya best friend. Diri kayo matalik na sangkay, ano? Andinhi ka, pero atsyay. Diri kayo mag-friends, no? Ikaw naman, ang dami mo sinasabi. Akin na ngayon. Alam mo, mabuti pa. Sama mo na lang ako sa post office. Tapos ihuhulog natin to. Ay, ang buta, Em! Ay, magkulaw na lang ako nga ng Bitila Fia. Sinayaw-tuyaw ka? Sir, pinatawag niyo daw ako. Nahanap na ba yung mga tauhan mo si Julius? Sir, wala pang development eh. Huwag mo sabihin sa akin dito pa ipapalpak. Ilang beses ka na bang pumulpak sa trabaho mo, Soriano? Sir? Paliwanag mo sa akin. Paano to nakarating kay Olivia? Sir? Salve, dala ko na ang pampiyansa para kay Erica. Anak ko, Olivia. Salamat sa Diyos. Dapat makapag-impake na rin kayo agad. Kailangan makaalis tayo dito. Pag sundo natin kay Erica sa presinto, kakausapin ko yung assistant ko para makalipat na kayo sa bahay namin sa Maynila, ha? Maraming salamat, Olivia. Salamat. Alam mo, hindi na kayo dapat magtagal dito sa lugar na ito, eh. Delikado para sa inyo, lalo na kay Erica. Kailangan makalipat na kayo para makapagbagong buhay na kayo. Ha? Salve. Hindi kayo kang pasalbi sa mga taong gumawa ng documentary nito. Yes, sir. Sinigurado ko, sir, na wala na makapagsasalita tungkol dun sa pagbagsak ng building sa Antipolo. So how do you explain na kopya si Olivia nito? Sir, hindi tayo makakasigurado. Baka, sir, may nakapagtago ng kopya. Hindi ka makasigurado? Ha? Hindi ka makasigurado? Dumadami ng palpak mo sa akin, Soriano. Malapit ka na mamuro. Sir, sorry, sir. Gawin mo lahat ng dapat mong gawin. Hanapin mo ang lahat ng possible sources ng tape na to. Siguraduhin mong wala na kopya na pwedeng lumabas pa sa media. Gawin mo yan. Kung ayaw mong ikaw ang gagbayad niyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Magandang hapon po. Sir, magpo-post po kami ng bail. Para kanino po? Para kay Erica Capistrano, case number 6197. Ito po ang bail bond namin, aprobado na ho ng korte yan. Sandali lang po, ha? Erica Capistrano po ba ang pinapiyansa nyo? Opo.
May nagbigay na ho sa kanya ng release order. At ang totoo niyan may nagpiyasa na ho sa kanya. Nakalaya na nga ho siya kanina pang alas 11 ng maga. Paano ho nangyari yun? Sino ang nagpiyansa sa kanya? Sandali lang, no? Si Mr. Habillana, Julius Habillana. Kapag may nangyari kay Erica, mananagot sa akin Julius na yan. Jonas, Jonas, huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama kay Erica. Kung ganun, bakit hindi na kagad hinatid sa bahay? Ano naman yan, kami ni Chang nag-aalala kay Erica. tsaka, paano napiansahan ni Julius si Erica? Saan siya kumuha ng pera? Alam mo, Salve, may hinala ako eh. Yung perang yun, hindi na importante. Ang importante, nasa mabuting kamay si Erica. Olivia, hindi kami pwedeng pumunta ng Maynila, hindi namin kasama si Erica. Salve, kailangan umalis na kayo sa bahay ni Nandine. Nilalagay niyo ang mga sarili ninyo sa panganib. Nangako ako, magtatalaga ako ng mga tao para mag-abang kay Erica. Isa pa, Salve. Jonas, malaki ang tiwala ko kay Julius. Ano pwede natin gawin? Oh, Dana, pasok ka na? Opo. Okay. Dad, una na ako. Oh. Donna, Dad? ano nga palang findings tungkol dun sa epileptic seizures mo? What did the doctor say? Well, actually, Dad, sabi nung doktor sa akin, yung epilepsy ko... Well, actually, ang sabi ng doktor, she should refrain from extracurricular activities. Sabi niya, she needs to rest, stay away from stressful situations. And sabi pa nga ng doktor, she should take up yoga classes to strengthen her relaxation techniques. Is that so? Kuya, you know naman Donna, she's very strong, just like you. Chang? I want to make this quick. Ano bang sasabihin mo at kailangan magkita pa tayo? Mag-order ka muna. Ano to? Mental records ni Olivia sa isang private mental asylum. She was confined for 8 months due to depression. In other words, she had a nervous breakdown. Olivia never mentioned this to me. Why would she? Apparently, nahihiya siya dahil ayaw niyang aminin
na dati siyang baliw. At malay natin, Alejandro, malay natin, posibleng mangyari uli yun. You have married a crazy woman. Helga, why do you waste your time on such trivial pursuits? Because Ano ka lang? Dahil dito, iiwan ko si Olivia at sasama ako sa'yo. I don't think so. and you're so full of yourself. You're so full of yourself. Shit. I have two words for you. Instant karma. Hayop ka! Teka na! Ano ba? Ano ginawa mo sa pinsan ko? Hindi mo alam, nag-aalala kami kay Erica? Kuya, akong nakiusap kay Julius na huwag mo na bumalik sa bahay ng Tsunanding dahil natakot ako. Nagpunta kami doon, sinamahan pa nga kami ng ilang kaibigan niya eh. Kaso wala na kayo, kuya. Siyang maniwala kayo sa akin. Wala siyang masamang intensyon, kuya. Anak. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol dito. Nakausap ko si Olivia, biniling kanya sa akin na pag nakita daw kita, sabihin ko na dito ka muna sa akin tumira. Habang hindi pa naayos yung alitan yung dalawa ni Alejandro. Kaya lang, pasensya ka na dito sa bahay namin. Medyo maliit, mainit, tsaka hindi maganda. Okay lang ho, maraming salamat. Ay, teka, Erica, wag na ako na yan. Hindi, okay lang. Sige na, ako na. O sige, ayusin ko muna yung makakain natin ha. Pagkatapos yan, sumunod na lang kayo sa akin sige, sa baba ha. oh. Jonas. Ako na yan. Kaya naman. Hindi na, Julius. Okay lang, kaya ko yan. Sanay ako. Sige Ako na. sige na, ako na. Hoy, Julius. Huwag ka masyadong komportable dito sa bahay, ha? At kung ayaw mapasama, layuan mo yung pinsan ko. Bumaba ka na. Kakain na. Ako na yan. Ako na yan. Sige na, kumain ka na. Sunod ako. Pasensya ka na. Okay lang. Matagal ko nang kinalimutan ang bahaging ito ng buhay ko. All the while I thought it was only me who was scared to get in the closet. Ikaw din pala meron! Nag-suicide ang kapatid ko, si Kuya Manuel. Pinalabas ng papa namin na namatay siya sa kanyang pagtulog. Pero ang totoo, namatay siya sa drug overdose. Masyado ako naging malapit sa kapatid ko. Alejandro, please. Intindihin mo ko, hindi ko nakayanan ang lahat. Hindi ko nakayanan. Sino ba ang nagbigay nito sa'yo? Kanino ba? Even
Hoy, masama sa'yo yan ah. Ha? Hindi naman. Baka naman. Hindi naman. Oh, hindi ka pa natutulog. Eh, may gumugulo kasi sa isip ko eh. No? Ano yan? Yung perang pinampiyansa mo sa akin. Kay Ma'am Olivia ba talaga yun? Sabi kasi sa akin ni Tia Salve, magkasabay raw sila ni Ma'am Olivia yung nagpuntang presinto. Ewan ko pero naguguluhan kasi ako sa mga kwento ninyo eh. Hindi kasi nagkakatugma-tugma eh. Ano ba? Ano mo? Matagal ko nang ninanakawan yun si Kuya. Ginawa kong pera. Pagpapatuloy ko dati yung pag-aaral ko eh. Nakakwento sa akin ni Badong nangyari sa'yo. Naisip kong unahin ka muna. Julius, sobra-sobrang pasasalamat ko sa'yo. Kaya lang, kahit saang anggulo ko tingnan, mali pa rin yung ginawa mo eh. Hindi mo dapat ginawa yun. Hindi naman ako babayaan ni Ma'am Olivia. Hindi naman yun eh. Alam ko yun. Pero kapag hindi ko ginawa yun, hindi ano mangyayari sa'yo, magsisisi lang ako. Ang importante kasi sa akin na malaman kung ligtas ka lagi. Yan, Miss Melchor. Nakakuha ng 76.50. Oo nga, kaya-kaya mo ng diskarte yan. Kaya mo na style namin ni Olan. Dito na lang tayo labasan eh. Adyaryo. Babae na yun. Ano ba yan? Wala. Boys lang. Boys na naman? Ano kayo, babae na yun? Tagal-tagal naman eh. Chang? Oh, ano? Kumusta ang lakad ninyo? Mabuti, Chang. Wala na tayong problema. Nakausap namin yung abogado at pinawalang sala ako ng korte. Talaga? Naku, salamat sa Diyos naman. Nakaupo na kayo, dali. Sige, kumain na muna tayo. Nako, tama-tamat na absuelto ka sa kaso mo. Alam mo ba, nagpunta si Olivia dito kanina at binigay niya sa akin yung pang-enroll mo. Mag-enroll ka na dito sa eskwela na pinapasukan ni Pier Paolo. Talaga, Chang, makakapag-aral na ako? Oo. Julius, makakapag-aral na daw ako. Sige na to. Kain na po. Ayan. Sige. Ay, mano kasi kanina, nung bumibili kami yosi doon, may bigla nilang kinupload yung cellphone namin. Nakakainis. Ay, guys, ano ba nangyayari dito? Ang ingay nyo. Ayan. Alam mo ba, Donna, ano namang nangyari? Kasi Eto, nanako yung cellphone sa Kasi kanya. kanina naglalakad kami doon, bigla na lang snatch nung nagtitinda ng yosing yung cellphone. Ay, naku, no. Sabihin mo kasi careless ka. Ma'am, pwede ba? Huwag ka nang manggatong. Sorry na nga eh. Oo naman eh. Wala, sorry Arte na. mo kasi. Sorry na kasi. Ayan, nagalit to eh. Bahala ka. Hindi naman sinasadya. Kanina ka pa walang kibo dyan ah. May dinaramdam ka ba? Naman. Iisip ko lang. Pag bumalik ka sa pag-aaral mo, hindi na tayo magsasama ng ganito ulit. Bihira na siguro, no? Ba't mo naman nasabi yan? Siyempre, alam mo, ibang mundo yan eh. Ang dami mong makikilala, ang dami mong gagawin. Siyempre, di ba? Ito naman. Kung magsalita ka, parang aalis ako at di na tayo makikita uli ah. Uy, ano ba? Dapat masaya ka mag-aaral ako uli. Masaya naman ako, hindi naman sa ganun. Alam ko naman importante yan.
akong pansinin. Dami ko lang iniisip. Dala ko na yung taong kailangan mo. Ano ba ang gusto mong ipagawa sa kanya? Someone has been trying to discredit me. A few days ago, may nagpadala ng tape kay Olivia. The tape contains incriminating evidence against me. I have a hunch kung sino gumagawa nito. But still, it remains a big puzzle for me. Well, don't worry about it, Alejandro. We'll take care of the problem. Ludwig. Yes, Dad. Tawagin mo si Sandro. Okay. Oy, Sandro. Tawag ka ang daddy ko. Ludwig. Oh, Sino ba ang pupuntahan natin dyan? Mukhang malaking tao. si Daddy na magpapaliwanag sa'yo. Sino? Makit ka na, mauna ka na. Teka. Saan ka pupunta? Naiihi na eh. Makit ka na doon, susunod ako. Sige na.